Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Vailin B. Bulangis na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang gustong-gustong mangolekta ng maraming mga laruan na pinamagatang ang batang mahilig sa laruan. Ito ay isinulat ni Vailin B. Bulangis mula sa Division ng Zamboanga del Sur at iginuhit naman ni Gilbert B. Zamora mula sa Division ng Zamboanga City. Binigyang buhay ko naman ito sa anyo ng multimedia presentation. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Dan ay isang batang mahilig sa laruan. Bunso siya sa pamilya at mahal na mahal siya ng kanyang tatay Lito, Nanay Rosa, Kuya Sam at Ate Rita. Mahilig siyang mangolekta ng kahit anong laruan. Isang araw, bumili ng bagong damit ang kanyang Nanay Rosa para sa kanyang kuya dahil kaarawan nito. Inay, bakit naman si kuya lang ang binilhan mo? Saan na ang laruan ko? Tanong ni Dan. Anak, kaarawan ngayon ng kuya mo, kaya ko siya ibinili ng bagong damit. Tugon ni Nanay Rosa. Padabog na pumasok ng kwarto si Dan. Hindi niya pinagbuksan ang kanyang nanay na kumakatok sa labas ng kanyang silid. Kinabukasan, naghanda na sa pagpasok ang magkakapatid. Nakasimangot pa rin si Dan dahil wala siyang bagong laruan. Wala siyang imik habang kumakain. Maya-maya, kinuha na niya ang kanyang bag at naglakad na papunta sa paaralan. Dan, hintayin mo kami! Sigaw ng kanyang Ate Rita. Bakit naman ganoon ang inasal mo kanina? Hindi ka nagpaalam kay inay. Tanong pa nito. Hindi na niya ako mahal. Ikaw lang ang mahal niya at si kuya. Sambit ni Dan. Dan, regalo iyon ng nanay dahil kaarawan ng kuya. Huwag ka nang magtampo. Sabi ng kanyang Ate Rita. Hindi kumibo si Dan. Iniisip pa rin niya ang bagong laruan na dapat ay mayroon siya. Pagkatapos ng klase, ay agad na umuwi ang magkakapatid. Sabay-sabay na binati ni Narita at Sam ang kanilang nanay at tatay. Agad din silang nagmano, habang si Dan ay dumiretso sa kanyang silid. Nagbihis si Dan at kinuha ang kanyang mga laruan. Dapat na nating kausapin si Dan. Hindi na maganda ang ipinapakita niyang asal. Saad ni Tatay Lito. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya, sabi ni Nanay Rosa. Masayang naglalaro ang magkakapatid nang biglang inagaw ni Dan ang laruan ng kanyang Kuya Sam. Maya-maya ay inagaw din niya ang laruan ng kanyang Ate Rita. Katwiran niya, bunso siya kaya dapat sinusunod siya. Nilapitan si Dan ng kanyang Nanay Rosa. Dan, sana naman maging mas mabait ka sa iyong ate at kuya. Mahal na mahal ka nila, kaya tinitiis nila ang iyong mga ginagawa. Mahinahong saad ni Nanay Rosa. Inis na humiga si Dan. Gusto ko lang naman ng bagong laruan. Hindi ako makikinig sa payo ni inay dahil hindi na niya ako mahal. Bumubulong si Dan sa sarili hanggang siya ay makatulog. Kinabukasan,
Nagising si Dan sa malakas na tawanan mula sa labas ng kanyang silid. Pagsilip niya, ay nakita niya ang kanyang nanay Rosa, tatay Lito, ate Rita at kuya Sam na masayang kinakausap ang isang bata. Gulat na gulat si Dan dahil kamukhang-kamukha niya ang bata. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sino ang batang iyan? Tanong niya. Dahan-dahang lumabas si Dan ng silid at pumunta malapit sa kanila. Inay, itay, ate, kuya. Pero hindi siya marinig at hindi rin siya nakikita. Kaway siya ng kaway sa harap ni Nanay Rosa pero hindi siya nito nakikita. Sumisigaw na siya pero hindi pa rin siya naririnig. Anong nangyayari? Bakit hindi nila ako makita? Hindi nila ako marinig. Napaiyak si Dan. Litong-lito si Dan kung bakit iba ang batang kausap nila. Nakaupo lang siya sa gilid habang nagmamasid. Nakita niyang masayang-masaya sila habang nagkukwentuhan. Ang batang kausap nila ay kabaliktaran niya. Magalang itong makipag-usap, masayahin at malambing sa kanyang ate at kuya. Biglang napaisip si Dan. Hindi magandang ipinapakita kong ugali sa kanila. Napahagulgol na lang si Dan. Pumunta siya ng kanyang silid na umiiyak. Nang biglang, may tumapik sa kanyang balikat. Sino ka? Bakit ikaw ang kausap nila? Ako ay ikaw, Dan. Sana naman ngayon ay napag-isipan mo na ang iyong mga ginawa. Mahal na mahal ka nila at hindi laruan o anumang bagay ang dapat sukatan ng pagmamahal. Dagdag na saad ng kanyang anino. Napaisip at napahagulgol na lang si Dan hanggang sa siya ay makatulog. Dan, gising na. Halika na at kakain na. Narinig ni Dan ang boses ng kanyang nanay Rosa. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Inay! Tanging nasambit ni Dan. Ngumiti ito sa kanya. Nakikita at naririnig na siya nito. Niyakap niya ang kanyang nanay Rosa. Patawarin niyo po ako, Inay. Hindi ko na po ulitin. Simula ngayon, magpapakabait na po ako. Magkikinig na po ako sa inyong mga payo. Tanging nasabi ni Dan. Paglabas ng silid, ay nakita niya ang kanyang ate at kuya. Niyakap niya ang mga ito. Ate, kuya, patawarin niyo ako. Simula ngayon, magpapakabait na ako. Hindi ko na agawin ang inyong mga laruan. Patawad. Nakangiting niyakap si Dan ng kanyang tatay Lito, nanay Rosa, ate Rita at kuya Sam. Patawarin po ninyo ako. Simula ngayon, magbabago na ako. Magiging mabait at magalang na po ako. Naiiyak na sambit ni Dan. Napagtanto ni Dan ang kahalagahan ng paggalang sa pamilya. Kailanman ay walang papalit sa kaligayahang magkaroon ng masayang pamilya at hindi mga laruan o anumang bagay ang dapat sukatan upang masabi niya kung gaano siya kamahal ng kanyang tatay Lito, nanay Rosa, kuya Sam at ate Rita. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.